So yun na nga mga kamarix, nagpalagay tayo dito ng mini driving light sa may gilid ng ating telescopic na ating motor. Ayan. So naikabit na, titesting lang ni Boss Gilbert kung gagana. Ayan. Gumana, napakahusay, gumana yung dalawang ilaw natin, yung mini driving lights. Tapos ngayon ay magpapalit naman tayo ng spring ng ating side stand kasi medyo na siya, loose thread na. Okay, so binili natin yan sa TikTok. Okay, kabit na kaagad. So ngayon ay mag-adjust naman tayo, papa-adjust natin itong kadena natin kasi medyo maluwag na. Ayan, okay na. Tapos paigpitan naman natin yung dugtungan ng tambutso kasi maingay. So yun na nga mga kamarix, tatawid na tayo, pupunta na tayo sa GRA Motor Shop para magpaayos ng ating motor. Papaano natin, papalagyan natin ng mga siklam yung ating motor kasi kung saan siya nailagay. So bumili na tayo sa TikTok para mapalagyan natin siya ng mga siklam, tapos magpa-adjust na rin tayo ng kadena at saka magpa-change oil. Yun ang ipapagawa natin sa ating motor. Yo, what's up mga kamarix? Nandito na naman tayo sa GRA Motor Shop at para magpa-change oil ng ating motor. At meron na rin tayong ipapakabit ng mga siklam ng ating mga ilaw kasi mga basic na yung nilalagay. Medyo hindi ako na satisfied kaya bumili ako sa TikTok para mapalitan ito. At papakita ko sa inyo kung ano yung mga siklam na yun at saka kung paano may ilagay yung mga dapat nating ilagay dun sa motor natin. Tara, let's go. Siguro mga 2 inches mula dun sa may mula sa may baka na yan, mga 2 inches yung babaw. Hindi siya tatama sa may flarings niya. Ganyan. Kaya hindi mayayabot. Abot pag walang rubber may rubber. Natin ilalagay yung ating nabili na mini driving lights para maganda naman maganda naman siyang tingnan. So going na nilalagay na. Ayan. So ito nga pala yung spring na ipapalagay natin sa side stand natin. TikTok. So nabili ko rin yan sa TikTok. Puro sa TikTok yan yung mga nabili natin Mas mura kasi doon. So ayan, nilalagay na Yun mga kamarix, sinabay na natin magpa-change oil ng ating motor So 2 buwan bago tayo nagpa-change oil ulit. Pero kung napapansin nyo ay kunting-kunti na lang yung natira wala pa sa 1/4 yan. So dati pag nagpa-change oil ako, umabot ng mga 3 buwan pero marami pa rin yung laman. Pero ito ngayon, napapansin ko talagang konti-konti na lang, wala pa sa 1/4 siguro to. Kaya sa susunod, dapat mga 1 buwan pa lang magpa-change oil na tayo para hindi tayo matutuyuan sa makina. Grabe, konting-konti na lang Siguro ang problema ng motor natin kasi yung ibang langis ay dito lumalabas. Itong area to, yan kita nyo. May mga langis ako nakikita dyan. Siguro ang problema dyan ay yung oil ring niya pud na. Kaya yung ibang langis ay dyan na lumalabas. Palitan na siguro ng yung chamber at saka piston. So susunod yun ang gagawin natin. So ang uunahin muna natin ay itong pinapakabit natin na siklam para sa ating mini driving lights. Diyan natin ikakabit. Itong tipos na to diyan na nakakabit dati. Kaya ang ginawa ko ay bumili ako ng panibagong siklam, yung talagang lagayan ng mini driving lights para hindi magalaw yung tipos na yan. Tsaka presentable tingnan. So kung nakikita nyo yung langis kunting-kunti lang talaga wala pa sa 1/4 siguro yan. So kailangan i-monitor ko talaga yan yung pa-change oil dapat.
mga isang buwan lang magpa-change oil na tayo ulit, ano. ng play, ramdam ko ang galing, lahat Kunti na lang yung natira. di nakatago. So ngayon ay Oras at monitor lang natin yung gawa nila, no. Ito lang naman yung ano, isa ito sa pinapayos ko, yung magpa change wheel tayo tapos magpalagay ng mini driving lights gamit yung mga siklam na nabili natin. Tapos itong ano kanina na to, ipapa-adjust natin na ano, na hatakan ng konti kasi medyo lawlaw na siya. Delikado, baka biglang kumalas. So ngayon ay nilagay na yung mini driving lights ng ano na dito sa ating motor, ano. So dalawa yan yung pinapalagay natin. So medyo mataas ng konti. Yan, baba mo ng konti, siguro mga 2 inches mula dyan sa may tipos para hindi tatama dyan sa may flaring rings. Yan, hindi tatama, no. Baba mo ng konting-konti lang. Okay. So ngayon ay inigpitan na ni Boss Gilbert, ano. Yan yung nabili natin sa TikTok. May kabigatan siya, magandang klase rin. Kaya magagamit natin yan ng ano, maayos. So ngayon ay nandito tayo sa may AGR, ano. So ongoing pa rin yung pagkakabit ni Boss Gilbert. Siya yung maasahan dito kasi kabisado na yung ano yung motor natin. Dito tayo lagi nagpapayos kapag merong problema yung motor natin or meron tayong ipapakabit, siya yung gumagawa. Tinihigpitan mo pa. Okay. Ayan. So sa kabila okay na, no. Ayan, kinabit na yung ano, no, yung driving lights. So dito lang natin nilagay yung helmet sa ating U-box, ano, para di mawala. Yan, tinesting na, oh. Kung napapansin nyo ay umiilaw na. Ayan, umiilaw na. Ang galing. So ayos naman talaga yan kasi ano yan gumagana naman talaga siya kasi bago yan. Bali nanon lang siya yung nilipatan natin. So ngayon ay tinanggal yung ano spring ng ating side stand para mapalitan kasi ano na rin yan yung lumalaylay siya habang tumatakbo. Kailangan natin ng ano medyo masikip. Yan. Okay. So ayan na, napalitan na ng bago. Wala tayong mga gamit kaya dito na tayo lumapit. Ayan, niluluwagan yung malaking bolt ng ating motor dito sa may bandang likuran para may adjust yung kadena. Buti malambot pa rin siya kahit na medyo matagal lang hindi nabuksan, ano. Ayan, kinakapa na ni Boss Gilbert, ano. Kinakapa na yung ating kadena kasi nga medyo ano na siya, yung medyo maluwag na, kaya delikado kasi yung mga ganyan. Ilang beses na ako niya na ano na tanggalan ng kadena. Yung isa, yung unang tanggal, talagang hindi gumulong kasi nag-lock yung kadena dun sa may sprocket. Buti lang mahina yung takbo ko. Tapos yung sa pangalawa, talagang ano, hindi naman siya nag-lock, nakatakbo pa rin siya. Buti lang gano'n na yung nangyari kasi kung nag-lock mabilis na pa naman yung takbo ko. Simple lang sana. Buti na lang ano lang siya, hindi siya nag-lock Okay, so hindi na masyadong laylay, no? Hindi kagaya nung kanina na laylay, no? Ayan. Tapos yung kung napapansin nyo, yung kadena natin ay tuyong-tuyo. So ngayon ay nilagyan ng langis. Ayan.
So hindi talaga yan nalagyan ng langis, kaya dapat mabilhan ko na, hindi ko na kaso yan, basta drivean ko lang kaagad. Ay nilagyan ni Boss Gilbert ng langis. Walang palya ang ganda. Tapos kinabit na rin yung siklam na para sa mga switch. May mayroon tayong ipapakabit dyan na dalawang siklam. Kwento ang binibigay mo. Kasi kinakabit lang natin yan sa mga yung sa kung saan pwede. Wala talaga siyang sariling kabitan, kaya bumili ako ng 4 na yung nabili ko pero 2 lang yung kailangan dyan, kaya 2 lang yung ikakabit. Ayan, ito na yung pangalawa na siklam. Dyan natin ikakabit yung mga switch ng ilaw yung mga maliliit na ilaw sa makina. Yung isa naman yung sa mini driving lights, yung sa binili natin, yun yung pinapalalagay natin dyan. So ayan na, hinigpitan na yung bolt para hindi siya luluwag. So ngayon ay sinubukan ni Boss Gilbert na baklasin dyan yung connection to ng clutch, cable clutch. Ang problema nga lang dyan ay, sabi ni Boss Gilbert, kaya raw nagre-revolution yun, hindi kaya sumisikip dahil may butas na pala yung yung wire na papasukan ng tubig. Kaya sabi ko hinto na lang, unahin na lang niya yung ito yung kinakapa ni Boss Gilbert. Yan yung connection ng tambocho mula dun sa may makina hanggang sa dito sa may pataas. Ito yung dugtungan. Sabi ko huwag mo nang galawin yung sa may sa clutch cable, kasi bibilihan ko na lang yan. Unahin na lang tong yung dugtungan ng tambocho. Kaya ito yung ginawa ni Boss Gilbert ngayon, na ilagay yung bolt, kasi yung bolt kasi niyan hindi na ikabit, kaya bumili tayo ulit. Tapos yan yung nilagay ni Boss Gilbert so ginagamitan na niya ng panghigpit gamit yung makina. Ayan. So kaya pala siya gumagalaw-galaw yung tambocho natin sa likuran, kasi eto hindi nalagyan, hindi nalak, pati yun sa may bandang gitna hindi rin pati dito sa may bandang dulo. Mabuti na lang napaayos natin at marunong din si Boss Gilbert na pahigpitan lahat yung mga bolt, kaya yung tambocho na yan ay hindi na gumagalaw. Steady na siya. So maganda yung maganda yung pagkagawa. Yung lahat ng mga request natin ay nasusunod. Boss, magkano yung sa tornilyo po? Napakahusay mo, ginagawa mo lahat. Ginagawa mo lahat para gumanda lang. 100 lang. Ito po. Wala po pala po. Bibigyan pa ako na labor sa kanila. 100 lang sa akin, sila nilang bayaran mo para hindi naman makaalis. Para bigyan mo lang ng 500. Wala ang supply dyan eh. Kasama na ba yung sa Jig Wheel? Hindi pa. Kasama na? Ito po, boss. So, mga kamarik, tapos na tayong magpakabit ng siklam ng sabitan ng ilaw saka mga switch ng ating motor. So dito lang yan sa may GRA Motor Shop sa may Teheron, malapit siya sa may Pure Gold, Makati. So ngayon ay babatse na tayo. So ang binayaran natin ay 450. So sa labor ginawa na nating 500. So nagpaano tayo, adjust tayo ng kanina ng motor natin kasi medyo maluwag na, at saka nagpa-change wheel tayo. So kunti na lang yung wheel na natira, no? Bali 2 buwan tayong hindi nakapagpa-change wheel. Kailangan pala mga 1 buwan magpa-change wheel na tayo para
marami pa yung ano matitira kasi kunting-kunti na lang talaga. So ngayon ay babatsi na tayo, patawid na tayo ano. So babatsi na tayo. Bali babayad pala tayo ng ano yung mga shares sa mga bolt na nabili natin worth 100 lang. So bali 600 lang yung binayaran natin. So ngayon ay babatsi na tayo.